So, a blessed morning po sa ating lahat. So, kagaya nga po nung nabanggit ni Mama Mase kanina, so wala po si Pastor Dan and si Mo Claire kasi ang atin pong church in Kabugao is celebrating their 9th anniversary today. And of course, sinabay na po nila yung kanila pong Thanksgiving. Kaya naman pumunta po yung atin pong senior pastor, of course, to grace yung occasion doon. But nonetheless, ayun. So, kailangan po nating matanggap pa rin yung salita ng Panginoon. So, are we ready to receive the Word of God for us today? Amen. So, today, we are still in the series of being. So, last Sunday, itinuro po sa atin ni Pastora Marie Chris that we need to live out our being and become a mighty warrior na kagaya po ni Gideon. So, naaral po natin that we all have our unique being. Na-convince na po ba tayo that we all have our unique being and that this being is a godly being. So, kailangan po nating alalahanin that this being na binigay ng Panginoon is a godly being because we were created in His own image. Amen? So we have this godly being na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And so today, aaralin po natin ang buhay ng isa na naman pong tao sa Bible on how he responded to his being and walked towards the calling God had given him. At ito nga po ay si Elisha. So, kilala naman po natin si Elisha, no? I think hindi po siya bago. So, Elisha is one of the great prophets na ginamit ng Panginoon to bless the nation of Israel. And so, today, please let us read in the book of Kings, chapter 19, verses 19 to 21. So, sabay-sabay po nating basahin. So, in verse 19, ang sabi po dito, so Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. "Let me kiss my father and mother goodbye," he said, "and then I will come with you." "Go back," Elijah replied. "What have I done to you?" And then in verse 21, ang sabi po dyan, so Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his attendant. So mandali po tayong manalangin. Father, we thank you for your word for us today. And Lord, dalangin nga po namin that as we continue to meditate on your word, may you continually fill us with your Spirit, O God. Father, we pray that may you remove everything, Panginoon, that would hinder us in receiving your very word, your very message para po sa aming lahat sa araw na ito. And Lord, dalangin ko nga, Panginoon, that may you hide me beneath your cross, that you and you alone ang patuloy po na makita at maitaas. Lord, be glorified as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. And so, ang title po ng ating pong aaralin for today, medyo pagpasensyaan nyo na po, at yung aking boses. Ayan, uso po kasi ang ubo tsaka sipon. But nonetheless, I know that with God's strength, with the Spirit, ay mairaraos po natin yung teaching for today. So, ang title po ng ating pong aaralin for today, Respond to Your Being, Walk Towards Your Calling. Alam na po ba natin yung being natin? Na-discover na po natin? Kung ano po yung unique being na ibinigay, the godly being na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So there are 2 points na gusto ko pong maintindihan natin dito po sa text na aralin po natin for today. So first point is that we need to leave our comfort zone and be faithful to being. Now, dito po sa binasa natin in the book of 1 Kings, so ang king po during this time is King Ahab. And si King Ahab, kung babasahin po natin yung naunang mga verses, si King Ahab po, meron po siyang asawa. So, kilala din po natin siya, di ba? Si Jezebel. So, si Jezebel po,
he is actually a wicked, tama di ba? She is actually a wicked queen. So, during that time, ang prophet po ng Israel is Elijah. So, I think nabasa na rin po natin yung ginawa ng Panginoon through the life of Elijah, yung sa kinonsume po niya yung burnt offering. And ginamit po ng Panginoon si Elijah to actually kill yung 450 na prophets po ni Baal. So, dahil po kay Elijah, so pinatay niya po yung 450 na prophets. And of course, si Jezebel, parang under po kasi sa kanya itong mga prophets na yon. So, nung sinabi po ng King Ahab, yung ginawa ni Elijah, that he actually killed yung 450 na prophets ng Baal. So, ang sabi po niya, sinabi niya dito na papatay niya si Elisha. So, doon sa mga susunod na verses, nakita po natin that actually, Elijah, natakot po siya. So, nagtaka din po ba tayo kung bakit siya natakot? Di ba pinatay niya yung 450 na prophets, tapos yung ngayon, natatakot na siya. So, dito po natin makikita na actually, si Elijah, he ran for his life. Nagtago po siya sa cave nung nalaman po niya yung sinabi ni Jezebel na papatayin po siya, kagaya nung pagpatay po niya dun sa 450 na prophets. So dito po natin makita that actually si Elijah, tao pa rin po siya. So may mga instances din po na kahit gaano tayo katapang, gaano tayo ka-courageous, is may mga instances sa buhay po natin na dinadatnan po tayo ng takot ng ating pong fear. So yun po yung nangyari sa kanya. So nagtago po siya sa cave, pero ang sabi po ng Panginoon, nung nagtago si Elijah sa cave, so sabi niya, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus." And ang sabi niya dito, you need to anoint 3 tao. So she will anoint 3 people. So ang first na sinabi po niya dito is si King Hazael. So he will anoint over Aram. And then the next one is he will anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. And yung last na sinabi niya is Elijah have to anoint Elisha na siyang parang magmamana nung throne niya as a prophet. But makita natin that later on, ang first na ginawa ni Elijah is actually yung anointing ni Elisha. And yung dalawa, ang gumawa na ng anointing is actually si Elisha na po yung gagawa. So sumunod po si Elijah. So umalis po siya dun sa cave. And then he went and found Elisha, son of Shaphat. So ang sabi po dyan sa verse 19, so Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. So ang ginagawa po ni Elisha during that time was, ano po siya? He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12 pair. So si Elisha po, isa po siyang farmer. So plowing, ano bang Tagalog? Nag-aararo. Sorry. Nag-aararo po siya, and sabi dyan is he is plowing with 12 yoke of oxen. 12, yung yoke po is pair. So, ang nakalagay po dyan actually is they are using 12 pairs ng oxen to plow. And si Elisha po, siya po ang may parang in charge dun sa pang-12 na pair. Now, chinek ko po kung gaano ano yung nagagawa ng isang oxen. Hindi ko kasi ma-check yung pair. So, para lang ma-imagine natin kung actually ano yung status ng buhay ni Elisha nung tinawag po siya ng Panginoon. So actually si Elisha, kung titingnan po natin, is mayaman po siya. So yung inaararo po nila na lupa is, nag-check po ako sa Google. So for ang isang oxen po, kaya niya pong araruhin yung 1 acre ng lupa for 1 day. So 1 acre is, pasensya na po,
.4 hectare, so that's 4,000 square meter. So yung isang oxen lang. So imagine natin kung isang pair yon, of course ito times 2 mo lang siya. So 800 square meter times 12, kasi 12 pairs po yon. So ganun po kaluwang yung lupa nila Elisha. Ganun po siya ka-well off nung tinawag po siya ng Panginoon. So Elisha during that time was actually a farmer in the world. But tinawag po siya ng Panginoon, nung tinawag siya is, he was a farmer in the world. Nagpa-plow po siya, nagpa-plant po siya ng seed to feed the people of Israel. Pero nung tinawag po siya ng Panginoon is, tinawag po siya as a farmer to plant the seed of the Word of God, not to the land, but to the hearts of the people. Nakuha po ba natin? So, ito po yung, nakita po natin yung transition nung calling, nung pagkatawag po kay Elisha. So, from this scenario, makikita po natin na actually si Elisha is mayaman siya. So, definitely, parang well-off siya. So, nandun po siya sa kanyang comfort zone. Pero during that time, nung nakita po siya ni Elijah, so ang sabi po dito, Elijah went up to him and threw his cloak around him. So, ano po yung ginawa niyang, ano yun? Tinapon niya po yung cloak or mantle po niya. So, during that time, yung cloak or mantle po kasi, it is generally recognized as a prophet's clothing. So parang yung act po ng pagtapon po ng mantle ni Elijah kay Elisha is sinasabi niya na pinapasa na niya yung pagiging prophet sa kanya, pinapasa niya yung throne. So by laying his cloak over Elisha, Elijah gave him a new identity and set him apart for a prophetic mission. So this is actually a sign that he would take him under his care. And paano po ba nag-respond si Elisha dun sa invitation na siya ay magiging prophet? So makita po natin dito, di ba? Agad-agad nag-respond siya. So ang sabi niya po dito, Elisha then left his oxen, so iniwan niya po yung kanyang oxen, and hinabol niya po si Elijah and ran after Elijah. So ang sabi niya po dyan, let me kiss my father and mother goodbye, and then I will come with you. So, nagpaalam pa po siya na magpaalam muna siya sa parents niya. So, makita po natin dito that Elisha is actually a good son. Kasi nandun din po yung desire niya na mag-seek ng permission sa kanyang parents bago po niya sundan si Elijah. So, ang sabi po ni Elijah, so go back, Elijah replied, what have I done to you? So Elisha left him, so bumalik po siya, and went back. So he took his yoke of oxen and slaughtered them, and then he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. So, makita po natin dun sa response po ni Elisha na after seeking permission dun po sa kanyang parents is, ano po yung ginawa niya? So, the livelihood na yung ginagawa po niya. So, kinatay po niya yung oxen, ginawa niya siyang burnt offering, and ang ginamit po niyang panluto is yung mismong plowing equipment. So, dito po sa act ni Elisha na to, it actually signifies complete surrender and submission. Submission dun sa calling ng Panginoon. Yung parang sinasabi niya po na no turning back pag susundan niya na po ang Panginoon. Kasi I think pag hindi niya po ginawa yon is, pag nagsawa siya dun sa calling, naka-experience siya ng difficulty, pwede lang po siyang bumalik. Kasi nandun pa naman yung gagamitin niya. But then with this act na ginawa po ni Elisha, makikita po natin yung complete surrender, complete obedience dun sa pagkakatawag niya, dun po sa being na ibinigay po ng Panginoon sa kanya. And so on this one, Elisha, makikita po natin that Elisha actually left his comfort zone and started to embrace
his being, kagaya po ng nabanggit ko kanina, not as a farmer sowing seeds to feed the people of Israel, but a farmer sowing the seed of the Word of God in the hearts of the people. So in here, we can see that Elisha actually, he responded immediately. So hindi po natin nakita na, kasi ba biglaan yung pagkakatawag sa kanya. Pero makita po natin na nag-respond po siya agad-agad. So hindi po siya nag-rationalize na kailangan tapusin muna niya yung, siguro yung, sorry. So hindi po siya nag-rationalize na kailangan muna niyang tapusin siguro yung, baka naman pwedeng tapusin ko muna Lord yung pagtatanim, ganyan. Pero makita po natin na nag-respond siya agad. And oftentimes, ganito rin po ang Panginoon sa atin. Kasi the more na nag-iisip po tayo, parang mas matagal tayo mag-respond. Kasi ang dami nating iniisip na parang reason kung bakit hindi tayo makasunod or hindi tayo maka-respond dun sa, or hindi natin ma-live out yung being na ibinigay po ng Panginoon sa atin. And so, he responded immediately, and ang sabi po dyan is that with the act na ginawa po niya, kinatay niya yung oxen, and then ginamit niya yung plowing equipment na panluto. So, he responded with complete obedience and surrender. So, sa ating po ba, of course, I know we have different being na ibinigay ng Panginoon. Kapag tayo ay kinakausap ng Panginoon to do something for Him, do we respond immediately or nagra-rationalize pa po tayo? Siguro sinasabi po natin, hindi ko kaya, nandun yung nahiya yung iba siguro, or hindi yun yung calling, ayaw nating tanggapin, we resist. Pero makita po natin dito yung example na sinet ni Elisha. So, di ba, sana all nagre-respond agad. So, si Gideon, nakita po natin last Sunday na nung tinawag siya ng Panginoon, nag-resist pa siya. Hindi ko kaya. I am the least from the family, so hindi ko kaya. But si Elisha, parang, okay, agad-agad tinawag siya, so nag-respond na siya. Minsan kasi, pag pinapahaba natin yung oras bago tayo mag-respond, parang mas ang daming nilalagay ng kaaway na parang reasoning sa atin para hindi po natin magawa yung gusto ng Panginoon para po sa atin or sa buhay po natin. So, minsan maganda rin po na hindi masyadong mag-isip. May mga instances po na applicable yon, of course. But of course, for our students, kailangan nyo mag-isip. Kailangan nyo po mag-isip, diba? Kasi like kung ang exam ninyo ay essay, syempre hindi naman enough na 2 sentences lang, diba? So parang yun yung sinasabi natin na may mga instances na minsan it's good na hindi tayo masyadong mag-isip. Mag-respond. Di ba meron po tayong kasabihan na obey first before we actually complain. Before we complain na hindi mo kaya kasi you are fearful, kasi ganito na yung status mo sa buhay, nakakaya naman pag gagawin mo tong bagay na to. But yun po yung sinasabi ng Panginoon that we need to respond dun po sa calling, dun po sa para po ma-live out po natin yung being na ipinagkaloob niya po sa atin. So we need to leave our comfort zone to discover our godly being. Because oftentimes when we are in our comfort zone, yun po yung isang naghihinder po sa atin para hindi po natin ma-discover, or maybe actually alam na natin pero ayaw nating i-accept or ayaw nating ipamuhay yung being, yung godly being na ipinagkaloob po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. But in here, we can see that when Elisha left his comfort zone, there he discovered kung ano yung kanyang being as a child of God. So, dun sa mga previous teachings, nalaman na po natin that our being, we are created in the image of God. We are children of God.
So, yun po yung being natin. And ang Panginoon ay binigyan po tayo ng kanya-kanyang gift, kanya-kanya pong talents para ma-fulfill po natin yung calling na ibinigay niya po sa atin. So, saan man po tayo naroon, ano man po yung status natin, maybe we are market people, or di kaya mga nanay, tatay, or di kaya mga estudyante, but we have only one calling na ibinigay ng Panginoon. And that is to preach His Word, to share His Word, and para mas marami pa pong makakilala sa Kanya. So yun po yung very calling na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And hindi po niya tayo pinapapunta na wala siyang binigay sa atin. Because actually, God has given us all the gifts, all the talents na kailangan po natin. Di ba nga sabi niya nga po sa salita niya, I will put even into your mouth the very words na sasabihin mo para ma-share po natin yung love ng Panginoon sa ibang tao. So wala pong excuse doon. Ikaw man ay nasa bahay, nasa kung saan. So, wala pong excuse dun sa calling na ibinigay po ng Panginoon. So, we are all created for that purpose. Yun po yung very calling po natin. Okay, so yun po yung sa first point po natin. So, we need to leave our comfort zone. So, kung hindi pa po natin naiwan yung comfort zone po natin, so maybe we can ask God kung ano ba yung So maybe we can ask God kung ano po yung comfort zone na meron po tayo, or para ma-discover po natin kung ano po yung being na ibinigay ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. So we must have that willingness to actually live our comfort zone kung gusto po natin i-live out yung being po natin. So, do we want to live out yung being na ibinigay ng Panginoon sa atin? Gusto po ba natin yon? So, we must have that willingness to live our comfort zone. So, sa tingin po ba natin kakayanin? Ang sabi po ng Bible is that we can do all things through Christ who will give us the strength. So, yun po yung pangako po ng Panginoon. So, that's for first point. So, we need to live our comfort zone for us to live out the very being na ipinagkaloob or ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And then, dun sa second po, so, for the second point is that desire till the end, walk towards your calling. So, basahin po natin in 2 Kings chapter 2, verses 1 to 15. So, ito na po yung time na kinuha na ni Lord ayun, hindi pa siya kinuha, pero malapit na siyang kunin ng Panginoon, si Elijah. So, ang magmamana na nung kanyang pagiging prophet is si Elisha. Okay? So, nakalagay po dyan. So, in verse 1, when the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. So Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" Sabi po ni Elisha, "Yes, I know, but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" Sabi po ni Elisha, "Yes, I know, but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here. The Lord has sent me to the Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So, later, babasahin po natin hanggang chapter 15. So, we can see here that actually, ang
being po natin is a prerequisite to our calling. So pag sinabi po natin, yung being po natin is prerequisite siya dun sa calling, we need to, para po siyang subject lang din. Hindi ka makaka-proceed dun sa next, not unless maipasa mo yung first. So kailangan malaman muna natin yung being natin. Hindi lang siya mag-i-stop dun sa alam natin, pero dapat i-accept po natin yung godly being na binigay ng Panginoon. And from then, we can fulfill the calling that God had given us. We can start to walk towards the calling na ibinigay po ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. So in here, makita po natin that sa buhay po ni Elisha, after knowing and accepting yung being niya, he started to respond to his calling and walk towards it. So sinundan niya po si Elijah. So naging servant po siya ni Elijah, si Elisha. So how can we walk towards our calling? Nakagaya po ng ginawa po ni Elisha. So I have here some few points kung paano po natin, kung paano po tayo, how we could walk towards the very calling na ibinigay po ng Panginoon sa atin after accepting yung being po natin. So first is that have that willingness to be equipped. So if we want to be used by the Lord for His greater purpose, kailangan nandun po yung willingness natin to be mentored to. So nakita po natin sa buhay ni Elisha na nandun po yung willingness niya na matuto kay Elijah, sa kanya pong teacher. So, it's very important kasi pag hindi po natin, walang nag-guide sa atin, walang nagme-mentor sa atin kung paano natin siya gawin, parang ang hirap pong gawin yung pinapagawa ng Panginoon. And so, it's very important that we have not just a mentor, but we need to have a godly mentor whom we can follow to help us and guide us in our walk towards our calling. So yun po yung first on how we could walk towards our calling. And then if we will read yung chapter 2 ng 2 Kings, so makikita po kasi natin dito na merong school of prophets, the son of the prophets, na laging sinasabihan si Elisha na, alam mo ba, nakukunin na si Elijah ngayon? So sabi ni Elisha, yes, quiet, diba? Yun lang yung sinasabi niya. So, dito po makikita natin that as we walk towards the very calling, kung paano po tayo how we could walk towards the very calling that God has given us is, we must not be overcome by any discouragement that will, naibabato po ng kaaway sa bawat isa po sa atin. So, we must not be overcome by the negative things na pwedeng mangyari along the way as we walk towards the very calling na ibinigay ng Panginoon. But makita po natin sa buhay ni Elisha na up until the end ay nandun po na sinundan niya si Elijah. So, let us not be overcome by any discouragement. So, actually, these past few days, parang, yun nga, yung feeling na mawawalan ka ng mentor. So parang, siguro ang first na magiging response usually natin is, syempre, madi-discourage tayo. So paano ka na siya gagawin? So ako po personally, for these past few days, parang two of my great mentors sa workplace ay, hindi naman kinuha ni Lord, nakagaya ni Elijah. Nilipat lang po sila. Ayan. So, yung isa, nilipat po siya ng campus. And then the other one, nung isang araw lang, nag-attend ako ng kanyang retirement program. So, parang, I really look up to them as my mentor sa workplace. So, parang nung nalaman ko na, ayun, mag-end na yung kanilang time sa work. So, parang, alam mo yung first na response ko actually is, sobrang, na-discouraged ako, ganyan. Parang sabi ko, paano ko nagagawin? Parang ganun. But minsan, may mga times na kailangang tanggalin ni Lord yung mga taong sinusundan natin para
ma-maximize niya tayo. Hindi kasi natin, totally ma-live out yung being natin. Makapag-respond kapag meron tayong pinagdedependehan. So, I think yun po yung isang natutunan ko rin dito po sa buhay po ni Elisha, that God actually, kasi 'di ba, kung babasahin po natin, may prayer actually si Elijah na parang, Lord, kunin mo na ako, pagod na ako, parang gano'n. And nakita natin that actually God honored yung prayer din ni Elijah because of the service din na ibinigay niya para sa Panginoon. And yun nga, ang sabi niya is, kailangan mo maghanap, i-anoint mo si Elisha na siyang papalit sa'yo. So makita po natin dito na nung kinuha ng Panginoon si Elijah, is that though nung una, syempre na-discourage din po si Elisha. Pero makikita po natin na nandun na mas naging parang in terms of accomplishment is mas naging greater pa yung accomplishment ni Elisha. And so, brothers and sisters, as we walk towards the very calling na ibinigay ng Panginoon sa atin, let us not be overcome by any discouragement na ma-encounter natin. Be it discouragement sa sarili natin mismo, kasi oftentimes, parang ang isang pinaka-problema is yung inner self natin. Tama po ba? Or ako lang? So, oftentimes yun yung parang sinasabi mo, hindi ko kaya, ang dami mong fear, ang dami mong rationalization or discouragement. And so, ang sinasabi po ng Panginoon is that, let us not be overcome by any of this discouragement. And then the third one is that, how do we walk towards the very calling God has given us? So, kagaya po ng ginawa ni Elisha, more than anything else, ask for the Spirit of God to enable us. Kasi diba ang sabi po ng Bible, it is not by might, not by power, but by the Spirit of God that we could do great things for God's glory. So, as we read, ang sabi po in verse 9, when they had crossed, Elijah asked to Elisha, so tinanong po niya si Elisha, tell me, what can I do for you before I am taken from you? So ang sabi po ni Elisha, ang sinagot po niya is that, let me inherit a double portion of your spirit. So instead of riches, yung skill siguro, yung skill sa pagsasalita, kung paano siya mag-prophesy, pero nakita po natin dito that more than anything else, ang hiningi po ni Elisha is the double portion of the Spirit that rests sa buhay po ni Elijah. So bakit kaya double portion? Naisip po ba natin yon kung bakit doble yung gusto niyang makuha? So, Elisha asked for the double portion ng Spirit ng Panginoon because he knows how difficult yung kanya pong gagawin. Kaya naman po, hiningi niya na ibigay mo sa akin yung double portion ng Spirit ng Panginoon na nasa iyo. And ang sabi po ni Elijah dyan, so you have asked for a difficult thing, ang sabi po niya. But kung makikita mo ako as kapag kinuha na ako ni Lord, mapapasayo yun. So makita rin po natin yung faith din ni Elisha na actually nakuha po niya yung double portion ng spirit na nanggagaling po sa Panginoon. And when Elisha received the Spirit of God, the double portion, immediately, he did not just walk towards his calling, but signs and wonders, and then the authority of God ay makikita naman, talaga namang makikita po natin na nasa kanya, sinamahan po siya ng Panginoon. That if we read the Bible, we will discover na si Elisha, he has done greater things during his time kung i-compare po natin siya kay Elijah. And that God's victory was with Elisha. So ito po yung
after he responded and started to walk towards the calling na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So gusto po ba natin that as we do or as we walk towards the calling that God has given us, ay makikita po natin, ma-experience po natin yung signs and wonders, at nandun po yung ma-experience po natin yung victory. So gusto po ba natin yon? And so let us have that continuous desire, and kung hindi pa po natin nagagawa, let us start to walk towards our calling. So kagaya po na nabanggit ko kanina, God did not create us na nandito lang tayo, wala tayong gagawin, enjoy life. Meron po tayong purpose kung bakit po tayo create ng Panginoon. And that is, gagamitin po tayo ng Panginoon as His avenue para yung mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Kanya ay makilala po siya. So that salvation will come to the lives of these people, and they too will experience the joy, the peace na na-experience po natin as we stay sa presence po ng Panginoon. And so, alam ko po, lahat po tayo ay nilagay po ng Panginoon in different places. Pero kagaya nga po ng sinabi ko kanina, be it we are young professionals maybe, we are father, mother, or children, or students, iisa lang po yung calling na ibinigay ng Panginoon sa atin. And that is to share His Word, to share the love of God to the people na hindi pa po nakakakilala sa Kanya. So yun po yung very calling that God has given us, for us to make disciples. So yun po yung commission ng Panginoon para po sa atin. And so let us respond to our being and walk towards our calling. And in this, pag ginawa po natin to, for sure na hindi lamang po tayo yung makaka-experience ng blessing, but we too can be an avenue of God for other people to experience also yung blessing na nanggagaling po sa Kanya. So, yun po. Tapos na po tayo. So, yun lamang po yung atin pong preaching for today. I hope, even with the short teaching, ay meron po tayong nakuha. We were reminded of the very calling na ibinigay po ng Panginoon sa atin. And so, in conclusion, gusto ko lang din pong i-share yung aking testimony on how actually yung series na to ay nangusap din po ang Panginoon. So last Sunday, so tinatanong ko rin po si Lord, ano ba yung being ko, Lord? Ano ba yung calling ko, di ba? So parang sabi ko, matagal na akong teacher tapos di ko pa alam yung being ko. So sometimes, sabi ko nga po kanina, we are blinded, or maybe nire-resist lang natin na yun yung being na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And oftentimes, we are blinded. So, I was blinded, kaya hindi ko po makita yung being na ibinigay ng Panginoon sa akin. So, I am an agricultural engineer by profession, but I believe at ina-accept ko na po. I accept na tinawag ako, my being is to become a teacher. And yung sa teaching na to, God wants me to live out this being, not just for the benefit of the world, but God wants me to be a teacher for His glory. Not just to teach yung mga technical na bagay, not just to teach students, not just to equip them to become future engineers, but God is calling me dun sa higher level of calling, and that is to teach His Word, not just sa church, but dun po sa workplace kung saan niya po ako nilagay. So, sa mga hindi po nakakaalam, I am currently working at CSU Carig. So, ako po ay isang teacher doon. So, yun po yung ni-reveal sa akin ng Panginoon. Though, sabi ko nga sa inyo, ay matagal nang binigay ng Panginoon this very being that I have. Pero nagre-resist lang ako. Kasi, kung i-assess ko po yung status ko ngayon,
actually, kagaya po ni Elisha, I am at my comfort zone. So, I have a stable job, and masasabi ko pong fulfilled ako, satisfied ako sa ginagawa ko sa workplace. And ang family ko po, okay naman na sila. So, nandun na po ako sa comfort zone ko. And other than being in my comfort zone, yun po yung lagi kong sinasabi na I am really selfish. So, parang ako kasi yung taong nung nagte-testify si Ate Chris last Sunday, parang sabi ko, ako yan. So parang nakikita ko rin yung sarili ko sa kanya, and yung parang walang masyadong hindi siya open sa mga tao, yung takot ang mga tao sa kanya kasi perfectionist siya, ganyan. Sabi ko, ako rin yun, Lord. So parang ang prayer ko is sana hindi ako abutin ng ganun kahabang taon, ng parang kay Ate Chris, na matanggap ko yung being ko, ma-live out ko yung being na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. And I really praise God na sa mahabang panahon din po, sobrang kinonsensya ako ng Panginoon. And I praise God na through yung SWAT, so naririnig po ninyo siguro yung SWAT po natin sa CSU Carig, the Student Warriors for Transformation. So I praise God that through this organization ay unti-unti akong inusher ng Panginoon to live out my being and start to walk towards the very calling that He has given me. So kung si Elisha, he was not just called to be a farmer, planting seed to feed the people, but he was called for a higher purpose, and that is planting the seed of the Word of God to the hearts of the people. Ako naman po, I know and I am convinced that I am not just a teacher teaching students to become future engineers, but I am a teacher who will teach the Word of God, not just in the church, but even in the workplace where God has placed me. Because I know that this is my calling. So, ito po yung calling na ibinigay ng Panginoon. So, sabi nga po ni Pastor, usually, ang kulang na lang talaga sa akin is yung discipleship. Because lagi po ako nagre-rationalize. Yun po yung sabi ko sa inyo kanina, it's better na mag-respond tayo agad-agad. Kasi pag sobrang tagal, ang dami nating iniisip na rason, hindi ko kaya, wala akong gift ng evangelism. Yun po yung isa sa ginagamit kong rason kay Lord. Sabi ko, Lord, tahimik ako, hindi ako marunong mag-share ng word mo. But then, once again, God had reminded me na yung very purpose kung bakit niya po ako nilagay sa CSU is to share His word sa mga estudyante na kagaya ko po dati is nandun na nag-struggle din po sila. They're struggling for so many things in reaching their dreams. But I believe na gagamitin po ako ng Panginoon to help them na realize yung mga pangarap po nila. And more than that is to know Him more, to grow deeper sa salita po ng Panginoon, and to grow deeper in His love. And so, yung word na living your comfort zone, actually, every time that I stand before you, I am living my comfort zone. Kasi ako po yung taong mas gusto ko lang na nandyan, nakakulong and what. But actually, every time that, ina-assign po ako to preach, I'm living my comfort zone. And today, actually, pag may sakit po kasi ako, medyo maarte ako. So, parang nagsiself-pity ako, ganyan. But I really praise God that yung pag-preach din ng salita ng Panginoon today is I'm living my comfort zone, so that I could live out yung being na ipinagkaloob po ng Panginoon sa akin. And as I start to walk towards the very calling that God had given me. So, kanina ko lang din po nalaman na wala din si Ate Chris. So, parang sabi ko, kasi nung last time, parang
syempre ang usapan namin, magpipreach lang ako, siya ang mag-altar call. So parang walang worries na okay siya mag-altar call, so okay lang. Pero kanina nalaman ko na wala siya, so kailangan ako mag-preach, ako rin mag-altar call. So it's actually, isa rin po to sa living again yung comfort zone ko. And with my willingness, I know na ang Panginoon ay i-strengthen po niya ako as I continue to put my trust in Him in walking towards the very calling na ibinigay po niya. And definitely, I know that it will not be easy, pero ang pangako po ng Panginoon is that He will be with me till the ends of the earth as I do yung very calling na ibinigay po niya sa akin. And so, brothers and sisters, we have our own unique being. Ang iba siguro po sa atin, we are students, tinawag po tayo in a different profession, or yung iba po sa atin, tinawag po tayo bilang mga nanay, bilang mga tatay. So this is the very unique being that God has given us. And God is commanding us to accept, not just to know the being na ibinigay po niya sa atin, but to accept it and live it out. Para po makapag so that we need to respond to this very being that God has given us. And we need not just to stop from knowing and accepting yung being po natin, but we need to walk towards the calling na ibinigay ng Panginoon. So, saan man po tayo naroon, sabi ko nga po kanina, nakailang ulit na ako, we are called to share the Word of God. We are called to share the love of God, saan man po tayo naroon. Kung tayo ay estudyante, you are called to share the Word of God sa classmate mo, sa teacher mo, because ayaw po ng Panginoon na sinosolo lang natin yung love, yung blessing na ibinigay niya sa atin. But God wants us to share yung blessing po natin. And so let us have this desire na maging alulod po tayo ng pagpapala ng Panginoon sa mga tao na nakakasalamuha po natin. And so, let us start to use this being. Use it not just in the world, but more than that, we need to use it in the kingdom of God and for God alone to be glorified sa atin pong mga buhay. And so today, as we close this study, let us bow our heads. Hallelujah. Lord, we thank you for your words, O God. Lord, we thank you for the very message that you have given us. And you have once again reminded us, O God, of our being and the very calling, the very purpose kung bakit mo po kami ginawa. And so today, Lord, we just ask for forgiveness sa mga panahon that we were not able to live out the being that you have given us. We are not able to maximize yung mga gifts, yung mga talent na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. And so, Father, today our prayer is that may you reveal to your children, O God, their being, O God. Lord, speak to them right now. And Father, we pray, not just reveal their being, but Father, today we pray that may you help them accept the very being, the godly being na ipinagkaloob mo nga po sa kanila, Panginoon. And Father, I pray na kagaya po ng ginawa mo po kay Elisha, O God, that may you empower them, O God. May you anoint them with your Spirit, that as they accept their being, O God, they'll be able to respond and they'll be able to walk towards the very calling na ibinigay mo po sa kanila. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam ng bawat weakness ng iyo pong mga anak, O God. And Lord, we pray that may you continually put that desire into our hearts, Lord, to respond to the very calling na ibinigay mo nga po sa amin. Because this is the very reason why you have created us, Lord.
Ito po yung purpose kung bakit po kami nandito, kung bakit mo po kami ginawa. And up until now, you are continuously sustaining us. You are continuously blessing us, oh God. And so, Father, today we pray that may you help your people, oh God, na ang blessing, na ang pagpapala mo, ang pagmamahal mo, oh God, will not just stop, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, but Father, they will have that willingness to share, oh God, na maging alulod po sila ng pagpapala sa mga tao, not just sa kanila pong family, oh God, but even saan mo man po sila nilagay, sa kanila pong school, sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong marketplaces, oh God. Father, this is your very word para po sa mga anak mo today, oh God. Lord, it is not enough na kami po, we are living, manifesting you, Panginoon, sa marketplace. Hindi po ito yung pinaka ultimate na pinapagawa mo po sa amin, Panginoon. But Father, you have commissioned us, Lord, to make disciples, to share your word, oh God. And so, Father, here are your people, oh God. Lord, we pray that may you empower them, oh God, na kagaya nga po ng ginawa mo po kay Elisha, oh God. Lord, we ask for your anointing to be upon your people, to be upon your children, oh God. Anoint them, Panginoon, so that they'll be able to respond sa calling, oh God, na ipinagkaloob mo nga po sa kanila, Panginoon. And Father, dalangin ko nga, Panginoon, that as they respond, oh God, we continue to claim for your promise that, Father, as we share your word, you will be with us till the ends of the earth. And Lord, I pray that may you, as they respond, oh God, as they walk towards the calling na ibinigay mo po sa kanila, Panginoon, ay kagaya nga po ng ginawa ni Elisha, oh God, they will experience signs and wonders, oh God, not just sa kanila pong mga buhay, but even in their families, oh God. And Father, I know that as they do this, oh God, you will complete their joy, oh God, that you will take charge of everything, all the cares, Panginoon, na meron po sa kanila. Panginoon, marami pong salamat even for today, oh God, for reminding us of this very calling that you have given us. Lord, we thank you. We thank you, God, for the opportunity, Lord, that we could serve you, Panginoon, kung saan man po mo po kami nilagay, oh God. And Lord, we thank you even for the very word na amin pong tinanggap sa araw na ito. Dalangin nga po namin, Panginoon, that may you seal these words, oh God, sa amin pong mga puso, that the enemy cannot snatch it, oh God. And Lord, I pray that may you continue, Lord, to empower your people to continually do ang iyo pong perfect will, oh God, sa kanila pong mga buhay. Lord, we thank you. And Lord, I continue to speak your blessing upon your children, oh God. Continue to bless all the works ng kanila pong mga kamay. And even as we depart from this place, Father, we pray that may your protection ay patuloy po nilang maranasan, oh God. Panginoon, marami pong salamat. All glory, honor, and praises is yours. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. And